Hello guys, itong video kong to ay yung nagpunta dito ang PDP Laban para sa isang Thanksgiving ceremony ng KOJC kung saan umattend din yung mga ibang candidates ng PDP Laban. So kasama dito si Tatay Digong at si BP Sara. So ito ay ginanap sa Wanchay kung saan maraming mga Pilipino yung nagpunta. So isa na ako doon. So umasa kami na makikita namin dito si Tatay Digong ng kahit malayuan, at least personal. Talagang dream ko na makita si Tatay Digong, ating dating presidente, ating former president na sobrang nagmahal sa bayan natin, lalo na sa aming mga OFW. So matagal ako naghintay dyan, 11 o'clock hanggang 3 o'clock PM. So unfortunately, hindi kasi sila bumababa ng stock dyan. So, diretso sila doon sa pinaka parking doon sa ilalim ng building kung saan ginanap yung kanilang Thanksgiving. So, meron doong program sa loob at yung mga nakapasok lang ay may mga ticket. At yung mga kasama namin na dumating dyan ng mga halos 5:30 or 6 AM pa lang andyan na sila. So sila yung mga member ng KOJC. Kasi may mga friend din ako na member ng KOJC. So ito naman yung eksena sa labas guys. So sa nagsasabi dati na konti lang yung pumunta dyan at may mga binayaran daw. So hindi yan totoo. So dito sa vlog ko gusto ko lang gawing tong isang proof na marami nagpunta at hindi nila nakapasok dahil limited lang yung attendance dun sa loob. So, libo-libo rin yung nasa labas na nag-aantay. At yan ay proof na hindi pa lahat ay nakalapit dahil nga ang problema dyan ay maraming pulis na nagbabantay kasi ayaw talaga nila nung masyadong crowd na akala nila is merong kaguluhan. So, kinokontain nila yung mga tao dyan. Pinipigilan nila. And then, pag yung talaga nakaka-block na sila doon sa mga streets is doon sa mga sidewalk ay pinapaalis kami. So, mabait naman yung mga pulis. Kaya katulad niya, no, nakita nyo may mga pulis dyan. Na-approach lang kami na nilalagyan nila ng linya. Wag namin daw aalisin or wag kami lalampas. So, nakikita nyo dito sa Hong Kong, guys, kahit merong ganyan na kaganapan, yung pinakakalsada, hindi yan pwedeng lagyan ng mga taong nagkakagulo kung sino man yung gustong makita. Katulad nito, yung mga kandidato ng PDP. So, andun lang kami sa aming pwesto sa may sidewalk at hindi yan pwedeng magkaroon ng build up ng tao dyan sa gitna. So, nakita namin dito si Sir Attorney Panelo, yan. Tapos nakita ko rin dito yung isang sikat na vlogger ng Duterte administration na si Sir Banat Bay. And then sa malayuan nakita ko rin si candidate ng Senate candidate na si Philip Salvador. Pero si Congressman Marcoleta is sa malayuan nakita ko rin. So okay na rin naman, at least kahit paano nakakita kami ng mga supporters ng PDP Laban. So kahit 4 hours ako naghintay dyan ay okay na rin. At least masaya na naparamdam sa ating BP at sa ating former president ang suporta namin dito sa Hong Kong na mga OFW. So, ayan. Marami pa naghintay dyan, actually. So, ako, umuwi na ako ng 3 o'clock. So, asa ko na at least makita ko sa malayuan si BP, pero hindi. Bali, nagdaan lang yung kotse niya. So, nung paglabas ng kotseng puti, siya na pala yung sakay. So, yung mga malapit doon sa exit na yon and entrance na rin, ay nakita si BP na nasa salamin na kumakaway lang. So, yeah. Ang lang na van na kulay itim ay sakay na pala dyan sila Pilipina na nag-aantay kasi hindi na sila masawa tayo. Nilagay na sila doon sa loob ng basketball court. Tapos kasi hindi talaga masaway ng mga pulis dito sa ibang mga kanila na sila muna doon para naman para naman hindi magulo. Senator Bongo is kasama na sa kotse. So, ayan. Nakikita nyo yung mga tao dito, yung mga
gustong makita si former President and VP Sara. So, since napakadami na at ang gusto ng mga pulis dito is walang makakabala sa mga local dito, lalo sa mga turista. Nagbablock doon sa side, doon sa gilid, doon sa mga sidewalks. Nag-aayos ng ano dito ng... So ayan, ang ginawa nila, pinapasok nila doon sa loob ng parang stadium o parang court. Pinapasok nila doon sa loob ng court para naman hindi nagkalat yung mga Pilipino dito na gusto makita yung ating mga PDP candidates. So dito parang pinagkakagulan yata dito kung di ako nagkakamali ay si Banat Bay. Ayan, si Banat Bay, yung sikat na vlogger. Ayan. So, sinusum ko na lang kasi hindi ko ginawang lumipat dyan dahil lang inisip ko baka biglang dumating yung mga kotse na sinasakyan nila BP, Sara at ni Presidente. Pero yung pala nakapasok na. So, itong time na to, parang hindi pa nakakalabas yung coaching puti ni Pipi Sara, yung sinakyan niya. So, ito, nakapagsalita na si Banat Bay. So, yung iba naman namin kasama is nanonood sa Ayan, Banat Bay! sa live. So, napakahirap ng signal nung time na yan. Hindi namin alam kung ba't hindi namin makita yung nangyayaring live doon sa loob ng stadium. Masaya lang kami makita yung aming mahal na BP at Presidente Duterte. So, dito papansin nyo maraming mga, mga police bus o yung mga sasakyan ng mga police. So, nagde-deploy sila ng mga police. Hindi naman para paalisin kami, kundi para lang ayusin yung trapiko. Kasi dito guys sa Hong Kong, ayaw nila nang maabala yung mga residente at lalo na yung mga turista. Kasi itong Wan Chai, napakaraming turista dito. So syempre, ayaw nila na mayroong mga magiging konting kaguluhan. So kahit ang mga Pilipino is behave naman kami sa gilid-gilid. So yun, nakikita nyo yung stadium na yun, yung pinaka-arena dyan is maraming mga Pinoy na nasa loob. Tapos itong mga pulis, sobrang bait naman nila. Mahusay, naman sila, mahinaw naman nila kaming sinasabihan na huwag na kayong lalampas dyan sa mga lines, dyan sa nilagay naming mga harang, and then yun nga, sabi nila kung sa palagay natin is nakapasok na yung yung daw ni Intay is baka naman daw pwedeng is doon na kami sa gilid kasi nga hindi kami pwedeng humarang dyan. So, nakakatuwa pa dyan, yung isang kasama ko dyan sa group na yan ay amo niya pala yung isang pulis na nag-escort sa amin dyan sa harapan sa may kalsada. So, nagpa-picture pa sa amin yung yung amo niya. Pag sabi ng amo niya sa katulong niya is, sa helper niya is, o sige, mag-picture tayo tapos magpapakita natin sa amo mong babae. So, napakabait naman yung amo ng lalaki. So, ayun. So, sobrang secure naman kami kasi alam namin na yung pulis na nasa harapan namin is nakikilala na yung crowd namin is kasama namin yung helper niya. So, alam din naman ng amo niya kasi nagpaalam. Katulad ko, napaalam ako sa amo ko. Sabi ko, pupunta ako doon sa Wan Chai para makita namin yung aming former president na sobrang mahal na mahal namin. So, sabi niya, go! Ingat ka lang. So, ganun ka-supportive yung mga amo dito. Kaya yung mga balibalita na mapagalitan kami dahil sa pagsuporta namin sa Duterte dito sa Hong Kong, hindi po totoo yun. Kami po ay suportado ng aming mga amo. At wag lang kaming gagawa ng mga bawal dito katulad ng mga riot, katulad ng mga rally, hindi pwede yun. Kailangan dyan lang kami sa kaayusan. Susunod kami. So uwi na ako dito kasi tapos na akong maghintay. So feeling ko nakalis na naman si BP. Hindi ko na mahintay yung paglabas ni Tatay Digong. So yung mga naiwan dyan, naghintay pa sila hanggang parang 5 o'clock. Kasi natapos yung program. So kumaway si Tatay Digong sa bintana. Hindi ko na nahintay yun kasi sobrang gutom na ako. Hindi pa ako nag-aalmusal. 3 o'clock na. Nag-snack lang ako. So yun na guys. Sabay na. Hanggang dito na lang.